Ano ang naiambag ng mga taong ito at bakit nakaukit yung mga pangalan nila sa isang monumento dito sa Quezon City? Madalas tinatawag na bloodless revolution ang people power revolution. Totoo naman yon. Pero kailangan natin intindihin na while those 4 days were bloodless, the path that led to them were certainly not. Ito ang Wall of Remembrance sa bantay ng mga bayani sa Quezon City. Here are the names of those who lived and died in defiance of a regime led by a dictator whose son we now call president. Nung unang na-unveil ang wall na ito in 1992, 65 na pangalan ang nakaukit dito. More names have since been added, including those who passed on long after the revolution but continued to work for the same ideals EDSA stood for. Bakit ko nga ba kayo dinala dito? Aminin man natin o hindi, minsan ang bilis natin makalimot. Hindi lang sa alaala ng mga pinatay ng martial law or those who gave up the ultimate sacrifice in the hope of a future they never got to see. Minsan, nakakalimutan rin ata natin na hindi pa tapos ang trabahong ito. Itong bantayog ng mga bayani ay itinayo mismo ng mga kamag-anak at kaibigan ng mga martyr at survivors ng martial law. Hindi lang kasi siya a reminder of what happened in the past. It's also a reminder of what's ahead and that working for democracy and making it work is far from over. 40 taon na ang People Power Revolution. Huwag naman sana tayo makalimot. Hindi tayo makakalimot.